Ano nangyari noong 2022, naging presidente na si BBM? Wala. Yung totoo, wala. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang una niyang ginawa, bumiyahe. Alam ko to kasi kasama ako. So, bumiyahe siya, supposedly para maghikayat ng mga foreign direct investments. Ano nangyari? After naghikayat siya ng foreign direct investments, halos isang taon siyang tuloy-tuloy, biyahe siya ng biyahe. Ano ang resulta nung paghihikayat niya ng foreign direct investments? Wala. Wala. So, 2024, masaya to. 2024, anong ginawa ni BBM? Party! Namigay siya ng ayuda through his cousin, Martin Romualdez. Ayuda! Ang ayuda na ibinigay, more than 800 billion. Wow! Sana all. Yung 800 billion na yon, hindi yan pumunta sa healthcare. Hindi yan pumunta sa tuition. Hindi yan pumunta sa infra. Hindi yan pumunta sa pag-aangat sa atin sa kahirapan. Hindi. Pinamigay nila noong 2024 kasi akala nila mananalo sila sa 2025. Ano ang kwentong Duterte mo? Kasi dapat parati tayo nagkikwento tungkol kay tatay. Hindi natin pwede siyang pakalimutan. Kasi kaya siya kinulong, hindi dahil may kasalanan siya. Hindi lang dahil mananalo si Inday. Hindi lang dahil medyo tinik siya dun sa tagiliran ng presidente. Pero tinapon siya dun para kalimutan natin siya. Akala nila. So, ang importante, araw-araw, or as often as we can, hindi naman araw-araw, as often as we can, hindi na natin talaga kailangan mangampanya. Pero ang importante, hindi natin papabayaan na makalimutan si tatay. Kasi nakadikit yan si tatay at saka si Inday. Isang dahilan, may mga tao, kilala nila si tatay. Hindi nila masyadong kilala si Inday. Pero pag dinikit mo, alam ninyo na ang serbisyong Duterte itutuloy ni Inday. So, simpleng-simple lang, di ba? Pag may dumadaan, mag-ano tayo. So, simple lang. Ang kailangan natin gawin hanggang 2028, hindi natin hahayaan na makalimutan si Tatay Digong. Para kahit ano pang sabihin nila, tinatalo natin sila araw-araw. Every day na binabanggit natin yung pangalan ni Tatay, every day na may kwentong Duterte, every day pag sinasabi natin Inday Sara 2028, natatalo sila. Kasi ang gusto nila kalimutan Ang gusto nila i-impose yung kwento nila. Ang gusto nila yung kwento nila yung tungkol sa katiwalian, war on drugs, ganyan. Pero ang totoo niyan, inikwento nila yung mga mali na ganon para makalimutan natin yung pagkakamali at yung araw-araw na nabibigo ang administrasyon. Araw-araw. Ito ewan ko kung napansin ninyo. Since 2028, problema na natin ang pagkain. Problema na natin ang presyo ng pagkain. Alam ni BBM yan kasi bahagi ng kampanya niya noong 2021 and 2022. Anong ginawa niya nung presidente siya? Wala. Wala talaga. Naging kalihim pa siya ng agrikultura. Ayaw niyang banggitin yung problema ng tubig kasi masyado siya maraming kaibigan dun Pero, peace and order. Ako, bahagi ng kampanya yan. Naniniwala daw siya sa drug war. Naniniwala daw siya sa continuity. Kailangan daw ipagpatuloy yung polisiya ni Duterte na tough on crime. Anong ginawa niya nung nanalo siyang presidente noong 2022? Wala. Wala din. Ano naman sa ekonomiya? Simple lang yung formula ni Tatay Digong. Free tertiary education, healthcare, trabaho. Kakibat ng trabaho, yung infrastructure natin. Kasi
Kung maayos ang mga kalye, maayos yung mga bridges, maayos yung mga infrastructure ng internet natin, aasenso tayo lahat. So, ang simple lang ng formula niya. Ano nangyari noong 2022, naging presidente na si BBM? Wala. Yung totoo, wala. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang una niyang ginawa, bumiyahe. Alam ko to kasi kasama ako. So, bumiyahe siya, supposedly para maghikayat ng mga foreign direct investments. Ano nangyari? After naghikayat siya ng foreign direct investments, halos isang taon siyang tuloy-tuloy, biyahe siya ng biyahe. Ano ang resulta nung paghihikayat niya ng foreign direct investments? Wala. Wala. So, 2024, masaya to. 2024, anong ginawa ni BBM? Party, party! Namigay siya ng ayuda through his cousin, Martin Romualdez. Ayuda, ayuda. Ang ayuda na ibinigay, more than 800 billion. Wow, sana all. Yung 800 billion na yon, hindi yan pumunta sa healthcare. Hindi yan pumunta sa tuition. Hindi yan pumunta sa infra. Hindi yan pumunta sa pag-aangat sa atin sa kahirapan. Hindi. Pinamigay nila noong 2024 kasi akala nila mananalo sila sa 2025. Akala. So, ano nangyari? Patapos nilang mamigay ng 800 billion. Wala. So, itong administrasyon, ang pinaka-campaign promise lang nila yata, walang natupad eh. So, since 2022, pag tinanong nyo, ano ang ginawa ni BBM since 2022? Wala. Wala. Inuusapan Pero, na. pag pinag-uusapan Wala na natin balata. si Tatay Digong, nauubos yung hininga natin, kaka-enumerate kung ano-ano yung mga ginagawa. So, nung nagla-live ako, ano yung kwentong Duterte ninyo? Aba, mauubos ka. Kasi, normally, yung mga magkikwentong Duterte, yung mga personal na kilala niya. Sina ma'am. Yung mga to, ang dami dito, mga personal na kakilala ni PRD. Pero, ang pinakamagagandang mga kwento, yung mga taong never siya na-meet personally. O kung na-meet man, yung sandaling-sandali lang. So, ang mga kwento, ito, nakagraduate yung anak ko ng free tertiary, hindi sa akin to ito yung kwento ng mga tao sa live ko. Nakagraduate, yung isang follower ko, nakagraduate ang anak niya, free tertiary education. Nagbago yung buhay ng pamilya nila, umangat sa kahirapan. Yung isa, kapatid niya, adik dati, naging presidente si Duterte, wala pang ginagawa, pumasok sa rehab sa tindi ng takot. Maganda na ang buhay, may pamilya, may trabaho, wala na ang droga. Kwento naman ng iba, kapitbahay, nalulong sa droga, kinakawawa yung mga anak, ano nangyari? Rehab, tapos na. Nakulong, hindi na nasasaktan yung mga anak. Lahat tayo, may epekto sa buhay natin si Presidente Duterte kahit di natin siya na-meet. Kahit hindi natin personal nakakilala, halos lahat tayo may kwentong Duterte.